confluence nyo na kung aangat ba siya or bababa. Okay, sir. Saglit lang to, hindi masyadong matagal compared sa dun sa price action. Tsaka mas madali siyang intindihin kasi para lang siyang mga indicators. Okay. Para mga indicators lang siya. Tapos sa module 4 'yun, medyo critical yung yung module 4. Okay. So, simulan na natin, sir. So dito sa module 3, makikita natin dito is fundamental of technical analysis in trading kasi mostly talaga, sir, technical analysis talaga siya. Kasi araw-araw sa charts tayo nakatingin and paano ba nalalaman kung aangat or bababa based on historical charts of data, di ba? Yeah. Historical. Kung ano yung history na nangyari or ano yung pinanggalingan ng charts, kumbaga. So, technical analysis, sir, is a method used by traders to evaluate securities and forecast future price movement. So, ito yung analysis na ginagamit para ma-predict or ma-forecast kung ano yung future price movement or kung ano yung mangyayaring kasunod. Diba? Okay. So, based on price data and patterns na nangyayari. So, understanding its basics is crucial for effective market prediction. Pag alam mo na kung ano yung mga nangyayari doon, nakikita mo na yung mga patterns, bullish engulfing, bearish engulfing, 3 white soldiers, 3 black crows. Yan yung mga tawag dun sa mga patterns na nakikita natin. Pag nakita natin tong patterns na to, most probably, alam na natin kung aakyat or bababa. Okay. So, ano ba yung role ng technical analysis in market prediction? Technical analysis allows traders to recognize market trends by evaluating historical price and patterns and movement. And nalalaman niya kung kailan magre-reversal na. Ito yung tinatawag namin palagi sa group na bounce play. Parang sir, nakikita nyo? Nakita ko kanina may bounce. Oo, di ba? Laging yun. Yun ang strategy na nakikita natin na sobrang magandang entryhan kasi, sir, mababa lang yung stop loss tapos malaki yung target mo na TP. Kumbaga, mataas yung reward, mababa yung risk, which is yun lagi yung hinahanap natin. Okay. Nakita mo ba kanina? Nasa ano ka ba kanina? Nasa chart ka kanina? Mga anong oras po? Mga 9:25 to 9:45 yata yun. Parang ganun. Nang gabi po? Oo, kanina lang. Yung sa gold. Hindi. Wala ako. Ang ganda kasi ng kanina ng gold. Ang ganda, isang bagsak hanggang sa demand zone. Sabay bumalik, papunta uli ng Sir, tinan nyo ngayon, naiintindihan nyo na yung mga ganyan. Di ba? Galing. So, sabi ko nga sa inyo, pag alam nyo na yung nangyayari, ang kailangan na lang, it is time tsaka practice. Okay. Time tsaka practice. Kasi isipin nyo, last time, hindi nyo alam kung bakit bumababa ulit, di ba? Hindi nyo may explain bakit bumaba sa supply. Bakit bumaba sa demand zone, tapos babalikan yung supply zone, di ba? So, at least ngayon, kahit pa paano, sabi nga nila, kapag na-explain mo na kung ano yung mga nangyayari, it's just a matter of time for practicing. Okay. So, ano yung, sige sir? Ang inaano ko lang doon, yung nagulat lang ako na bigla siyang bumagsak. Pwede palang mangyari yun na gano'n, no? Na hindi siya humihinto sa bandang gitna. No, yun, dire-diretso siya. As in, dire-diretso siya talagang. Hindi ko pa nakita, sir, eh. Teka, tingnan ko nga. Kasi medyo na hiwagahan ako dun sa sinabi niyong biglang ba. Ito! Okay. Yung sa, anong oras na? 9:30. Oo nga, no? Sir, teka lang. Tingnan ko lang. Baka merong news ngayon. Kasi hindi nga normal to. Tsaka biglang pumanik. Kaya ang daming nanalo rin dyan kanina dun sa pinanonood ko kaninang nagla-live. Teka sir, tingnan natin yung calendar. So, wala namang news. Wala. Pero nakita mo yan. Oh, sir, nakita ko. So, tawag dyan, sir, liquidity sweep. Okay. Tingnan nyo, binalikan tama yung sinabi nyo. Tama yung sinabi nyo, sir. Nag-sweep lang siya papunta sa demand zone. Tapos bumakyat na ulit. Ang target na ulit nito, yung supply zone na sa taas. Ayun yan. Ganun yan. Diba?
So, at least sir, 'di ba naintindihan niyo na kahit papaano kung bakit bumababa ng gano'n. Kasi binabalikan niya yung liquidity sa baba, Mm. 'di ba? Mm. So, ayan, entry and exit points, sir, dito natin technical indicators provide signals for optimal entry and exit points, improving trading decisions. Okay. Kita Technical yan. Yan, sir, entry and exit points, technical indicators provide signals for optimal entry and exit points, improving trading decisions. So, kumbaga sir, dito sa technical analysis, malalaman natin kung saan ba dapat yung mga entry and exit points natin. Hindi lang bara-bara na pasok-labas, pasok-labas. Okay. So, kumbaga, pag after netong session natin, hindi na kayo magiging bara-bara entry na lang na wala kayong basis kung ano yung ine-entryhan nyo. Yan. Kailangan ko yan. Oh, yan. Minsan Ganyan, sir. nagtataka ako, paano nakakapasok ng ibang ganun? Kaya yung iba Diba? naghihintay pala talaga dapat. Hintay talaga, sir. Hintay siya pala talaga. dapat. Oo, sir. So, di ba sabi ko sa inyo, sir, dati meron tayong types of analysis. So, meron tayong technical analysis, fundamental analysis, tsaka sentiment analysis. Mm. So, ito yung technical analysis sa market prediction, sa charts, historical price data, tsaka sa price action. So, ang next naman is yung anong pinagkaiba ng technical sa fundamental. So, sa fundamental, sir, kung anong nangyayari ngayon ng mga gera and everything, kung ano yung mga happenings, events, etc., yun ang fundamental. Okay. So, let's say for example, may gera. So, ang nangyayari, nagkakaroon ng ano, di ba? Ng gusto nilang mag-acquire ng gold kasi yung gold hindi bumababa. Okay. Tama? Tama, sir, di ba? Yep. Oh. So, yun yung nangyayari pag mga ganyan. So, ang tawag dun, sir, is fundamental analysis. Pag mayroong eleksyon, employment rates, di ba? In-explain ko sa inyo yan nung unang module natin. Yep. Yung mga employment rates, annual GDP, economic data, NFP, CPI, PPI, malalaman niyo po yan sa mga susunod. Okay. Kasi yan diyan nagdedepende yung fundamental analysis. Okay. So, tsaka sir, naalala nyo nung isang beses, nung NFP, nung last Friday? Okay, yung sa employee. Oo, yung sa employee, di ba sinabi ko kung ano yung mangyayari? Oo. Di ba? So, yun yung nangyari. So, pag naiintindihan nyo na yun, alam nyo na kagad na, uy, fundamental to, hindi ko kailangan ng technical analysis. Merong news, lahat ng news, consider siya as fundamental analysis. Okay. Okay, sir? So, pwede ka na dumagbase. Oo, sir, doon ka na magbesa. Say, for example, lumabas yung news, sinabi ko na mas mababa yung results kumbaga kesa sa prediction nila. So, ibig sabihin, weaker yung USD. So, alam mo na kagad, pag weaker yung USD, tataas yung gold, di ba? Okay. Pag stronger yung USD, bababa yung gold. Di ba? So, yun lang, sir, yung difference ng technical at fundamental analysis. So, ano ba yung importance ng charts and patterns? So, ang importance ng charts and patterns, sir, is charts visualize price data over time. It reveals patterns such as head and shoulders, double taps, triangles. So, itong patterns na to, sir, dito pa lang, alam na natin kung saan papunta. Diba? So, it helps visualize price movement over time, providing a clear view of market trends for traders. Tsaka, sir, yung mga common chart patterns na head and shoulders, double taps, triangles, ito yung mga nagsisignal ng potential trend reversal o kaya kung itutuloy ba yung trend. Okay? So, dito, sir, nagkakaroon tayo ng strategic decision making, recognizing chart patterns, enables traders to anticipate price moves and make informed trading decisions. So, dito, sir, magkakaroon kayo ng idea kung tutuloy ba yung trend or magre-reversal na ba or magba-bounce play na tinatawag. Okay? Tulad yan, mayroong mga break structure dyan, di ba? Yun. Tama, sir. Yung mga ganun. So, ano yung mga popular na technical tools na ginagamit ng mga traders? Okay? Sir, itong moving averages, one example is yung moving averages. Narinig niyo po ba yung moving average? Yes. Alam niyo po kung paano siya nag-work?
Actually, Hindi merong mga yung 20, 50, gano'n. Tsaka 200, 'di ba? 238, gano'n, 200. So, yung Opo, 200, pag, 200. pag 200 yung MA, nasa ilalim yung price. Mga ba uli yan? Parang buy yata ang ano. Tama ba ako? Opo, sir. Ganito po kasi siya, sir. Turo ko sa inyo yung simple logic ng moving averages. Although, hindi na ako gumagamit ng moving averages ngayon. Oo nga, Parang minsan ano lang siya, naguguluhan din ako dun eh. another, ano po? Naguguluhan din ako eh. Opo, Minsan another parang factor tumatama, minsan parang hindi rin. yun. Factor lang siya. Pwede mo siyang tingnan as one factor, pero hindi pwedeng doon ka lang magbe-base. Okay. Okay. So, sir, yung sinasabi nyo, ganito po yung ano niya, yung explanation niya. Di ba ang moving average is etong linya na to. Hmm. Di ba, sir, yan? Yep. So, ang ibig sabihin niyan, sir, pag nasa taas niyan, nasa taas ng moving average, yung chart, yung mga candles, ibig Hmm. sabihin niyan, buy signal. Hmm. Okay, sir? So, dito, kunwari, dito kayo nagsimula tumingin, di ba? Hmm. So, moving average, yan. So, technically, nagkaroon na nito. Nasa taas na sila. Hmm. Di ba? Hmm. So, nasa taas na sila, pwede kayo mag-buy dito. Di Ah, ba? ah. Tapos, ang targetin nyo lang, previous high. Ito yung previous high na tinatawag natin. Di ba? Hmm. Yan yung previous high. So, conservative take profit lang. Ito, tinan nyo. Take profit din kahit pa paano. Hmm. Di ba? Okay. So, kung nag-buy kayo, kung dito kayo nag-buy, ito yung target nyo. Ayan, itong linya na to. Take profit, di ba? Ah. Diba? So, on the other hand naman, sir, on the other hand, kapag kapag nasa baba naman siya, nasa baba naman ng moving averages, let's say for example, ito nasa baba na siya, di ba? Hmm. So dito ka naman magsisell. Kasi lang yan. Opo. So Ah, anong target mo dito? Yung previous din. Ito. dun yung pinaka-TP. Opo, yun yung take profit. Okay. Diba? Okay. Yun ang gusto kong ano, doon pala dapat. Kaya minsan naisip ko pa, bakit nalalaman nila saan Saan sila nila magti-TP? nalalaman kung Oh, saan magte-take TTP, profit, di oh. ba? Sir, Babalikan, actually, hindi pa ito yung entry strategy natin. Sa mga susunod natin na topic, lalo sa Module 5, dun makikita na natin kung ano yung mga entry points tsaka exit points natin. okay. Di ba? So, at least, ngayon, nagkakaroon kayo ng idea kung paano. So, let's Okay. say, for example, sir, ito, burahin ulit natin. Ito, umangat siya ulit, di ba? Nasa taas siya ng moving average ulit, di ba? Hmm. So, anong take profit natin? Since dito, ito yung take profit, conservative ang tawag dyan. Wag dito sa week, Mhm. sa body lang Sa body. dito, Okay. para conservative. Ayan sir, take profit din. Doon sa mismong body. Okay. Di ba? Hindi doon sa Ayan mismong taas na yun. Wag dito sa taas na to. Okay. Okay? Mhm. So, yun lang sir yung basic idea ng moving average. Okay. Gets nyo na po? Yeah. Yan. So, yun yung moving average. So, moving average smooth out price data to reveal the overall direction of market. And yung types of moving average, meron tayong simple tsaka exponential moving averages. Ito yung common types na ginagamit sa pag-analyze ng market momentum tsaka ng trend. Sir, sorry excuse lang. May nag-chat lang sa akin. Okay. Teka lang. Assignment kasi to ni anak. May, Yung moving average na yan, ano yan? Anong number niyan? Anong ano pong value? number Di niya? ba may mga value moving average? 200 po yan, 200. 200 to. Opo. So usually yun talagang dapat gamitin. Ba't may Depende sir eh. ba't may Kasi pag 238 si Gio? Anong 238 niya? sir, yung 238, Fibonacci yun. Okay. Fibonacci po yun, different. So hindi siya yung value ng moving Opo. average. Okay. Tuturo ko rin siya sa inyo ngayon, Pero sir. exponential yun eh. Exponential din yung ano. Opo. So, sir, ganito. So, yan yung ano ng logic ng moving average. So, naintindihan niyo po ba? Yep. Kasi to medyo maiklit lang tong module 3 para sa akin. Ang pinaka-importante para sa akin is yung module 4. So, dito sir sa module ang next naman natin na i-consider is yung RSI.
Na-review na po ba yung RSI? Yep. Ano nga ba to? Resilient. Tama ba? Hindi, sir. Ang RSI is relative strength Ayun, index. relative strength pala. Oh, sir. Ang Ayan yung relative kulay, strength, yan yung kulay blue na sa ilalim, di ba? yes, Oo. sir. So, ito, Yan. sir, yung RSI is relative strength index. Ang ibig sabihin niyan is, siya yung nagdi-dictate kung gaano kalakas or yung momentum or magkakaroon na ba ng reversal. So, oscillators like the RSI and stochastic oscillator measure market momentum and identify overbought or oversold conditions, helping traders time entries and exit effectively. Bakit, sir? Ganito. Let's say, for example, ang RSI nyo nasa 70 na. Nasa 70. Ibig sabihin niyan, sir, umangat na yung price. Overbought na siya. So, dumadating sa point na overbought na siya. Pero hindi ibig sabihin na pag umabot ng 70, magsisell ka na. Okay? So, one factor lang na pwede mo siyang i-consider, overbought na. Kailangan ko na mag-abang ng selling position. Okay. Ng selling position. Kasi, overbought na, marami nang masyado nakabili. And yung momentum nung trend is sobrang taas na umabot na sa point na overbought na siya. Okay. So, mahalaga rin palang nasa chart yan. Opo, sir. Okay. Sa akin, nasa chart siya. Okay. Nasa chart siya sa akin. Pakita ko sa inyo. Nasa ano sa akin? Sa MetaTrader. Okay. Eto, sir. Nakikita nyo ba? Actually, meron ako niyan noong nakaraan. Parang naalis ko ngayon. Pakita ko sa inyo. Wala. Teka, screenshot ko na lang, tapos send ko sa inyo. Naglagay ako niyan dati. Tapos yun nga, medyo nalilinawan na nga rin ako doon. Pag sa mataas na, 70, yun yung overbought. So, pero hindi rin malinaw kung ano na gagawin ko pagdating doon. Teka, sabi ko sa inyo. Para, sir, at least ngayon, sir, naliliwanagan na kayo kung ano yung ibig sabihin. Diba? Kasi, sir, mahirap talaga pag wala nag-i-explain eh. Yan. Okay. Ayan, sir, tingnan nyo na lang. So, kabaliktaran naman doon, sir, is yung oversold. Oversold, galing dito sa taas. So, bumaba. So, hindi ibig sabihin din na pag 30 na, magbabay ka na. One factor lang na pwede mong i-consider is na pwede nang umangat kapag nag-oversold na. Pero, sir, ganito. Let's say, for example, kunwari, sir, nandito pa lang, yung chart, nandito pa lang. Tapos, oversold na. 30. Hindi mo pwedeng sabihin na magbabay ka na. Bakit? Paano kung yung support wala dito? Nandito pa yung support. Dito. So, kahit bumaba ng 30, 25, 23, tas umabot dito sa support, yun, pwede mo nang i-consider na pwede ka nang mag-buy. Kasi, ang lagi mong tatandaan is buy at support, sell at resistance, di ba? So, ayun, sir, yung idea nung oscillator and RSI. Okay, sir? So, yun yung mga dapat na magandang talaga abangan yung sa may Opo, sa supply. mga ganun. Opo. Tsaka kumbaga, pwede mo siyang i-consider na confluence nga ang tinatawag dito, sir, confluence, confirmation kumbaga. Okay? Yeah. Okay, sir. So, ang next naman natin is volume. So, kung makikita nyo dun sa chart ko, sir, na pinakita ngayon sa inyo, may volume din dyan, tingnan nyo. So, yan, kailangan din pala, meron din yan. Okay. Kita nyo, sir? Yung sa diba? volume mo, ganyan ba talaga yan? May kulay-kulay? Or may kulay, sir, may kulay talaga. Ayun, nabaling po na kaya nababago siya. Okay. Yung sa tick volume yan, di ba? Ano po? Tick volume. Hindi, sir. Dun sa MetaTrader, ang ilagay nyo lang po, ilagay nyo dun sa indicators nyo, dun sa, may makikita kayo dyan, letter F na parang indicator. Tapos ilagay nyo lang sa indicator window, sa main window, lagay nyo in volumes. Volumes. Opo. Okay. Okay, sir? Ayan, kita ko na. Okay na. Okay. So, sir, sa volume naman, anong ibig sabihin ng volume? Ano yung ibig niyang sabihin? Ang volume analysis, sir,
that means kung gaano kadami yung buyer tsaka yung seller sa loob ng market at that exact moment. Okay. Gets niyo po? Mm. So volume reveals the strength behind price move, indicating market participant commitment. Ang ibig sabihin, kapag mataas yung volume, ibig sabihin maraming traders na nasa loob. Okay. 'Di ba? Maganda yung volume kumbaga. Maganda yung galaw, malakas yung galaw kasi marami yung volume. Okay? So the higher the volume, the higher the participation. 'Di ba? Sure. Sir, ito pa sasabihin ko sa inyo. Kunwari, sir, gumawa ng galaw na ganito. Yan. Tingnan niyo yung volume niya. Ang taas, 'di ba? Mataas. Mataas. Pero sir, ito papakita ko sa inyo. Eto. Sir, gumawa ng ganitong galaw. Pero normal lang. Oo nga. Ibig sabihin, gradual yung galaw niya. Pakunti-kunti. Pakunti-kunti lang. Hindi kagaya Oo. ng isa diretso. Oo, diretso kaagad, 'di ba? Kasi Yung parang ganyan maraming yata kanina eh. Parang ganyan. Diba? Kanina. Yan. Pero 'Di ba? diretso, oo. Yan. Ganyan yung ibig sabihin ng volumes. Tapos sir, ang volume pa is pag low volume, tapos it means weak or manipulative moves. Kunwari sir, kunwari ito, ang baba ng volume, 'di ba? Tapos ito, umangat. Umangat 'yan, 'di ba? Umangat. Ibig sabihin, pero ang baba ng volume. 'Di ba? So pwede siyang maging manipulative moves. Pwede siyang maging fake out. Fake yung galaw niya. Okay. So, kunwari nakita niyo umaangat, uy, umaakyat, kaya lang walang volume. So, kailangan Parang diyan ka fake rin. out siya. Tinatrap lang niya. Titingin ka rin pala yung dyan, mga no? retail traders. Tinatrap niya yung retail traders na bumili dito, mag-buy sila, mag-buy, hanggang sa itakatlo sila, tas tsaka idadump. Okay. Gets, sir? Yep, gets. Gets, di ba? Yep. So, at least kahit paano, naiintindihan nyo na siya ngayon. Oo nga. Lumilinaw ba, sir? Lumilinaw? Lumilinaw. So, Sir, yun yung inaalis ko yan. Nakaraan, meron ako dyan. Sabi ko, ano kaya itong take volume? Hindi ko pa naman sinisearch yung kung ano. Kasi Sir, pampadami ng ano, yung pala, importante rin pala. Oo. So, sir, sabi ko nga sa inyo, nung una pa lang, di ba, na one step para matuto is, yun nga, meron talagang mentor, meron talagang coach. Kasi, ano siya para siyang, oo, magbabayad ka, pero one step forward siya para hindi ka na matalo ng matalo. Kasi the more na nag-aaral ka ng nag-aaral on yourself, na walang nagtuturo sa'yo, Ubus yung... padami lang ng padami na uubos mo. Naubos eh. Sir, ako grabe sobrang laki ng naubos ko nung nag-aaral ako kasi wala naman nagturo sa akin eh. Yung time na yun. Hindi ka ba nag-mentor din? Hindi ka Opo, kasi kumbaga walang nagturo. Okay. Nung time, wala pa kasing that time, wala pa masyado nagtuturo. 2019, wala pa naman masyado nagtuturo eh. Okay. So, sabi ko nga po, swerte na yung mga nag-aaral ngayon kasi hindi ko sinasabi na sa akin sila mag-enroll. Kung meron silang nakita nila na credible yung tao para makapagturo or merong result. Kasi, sir, ako nagtataka ako sa Pilipinas. Napakadaming nagsasabi na mentor sila, coach sila. Pero, hindi naman sa pag-ano, yung buhay ba nila na maayos ba yung buhay nila? May mga nagko-coach tapos nagla-live sila tapos yung hindi naman sa pag-ano, ang background sinampay. So alam mo yun, sir, kung magtuturo ka, dapat credible ka na kahit pa na may result yung trading para sa iyo, 'di ba? Kasi kung ganun, nasan yung proof mo na yung tinuturo mo nagwo-workout, 'di ba? Okay. So, yun lang yung parang one of my reasons din kung sinasabi na find a good mentor, na credible mentor. Kasi hindi basta-basta yung pagtuturo eh. Baka mamaya nagtuturo ka lang tapos wala namang effect para sa iyo. Ano yung reason mo para magturo, 'di ba? Tama. So, yun lang naman, sir. So, ang next naman after ng volume is yung Fibonacci. Sir, narinig niyo na ba yung Fibonacci? Yan, nakita ko na rin yan pero gusto ko rin maliwanawan. Yan. Sir, maganda yung Fibonacci. Bakit? Fibonacci is way of institution kung saan sila magre-retest or magpo-pullback. Okay. Okay, sir, kunwari, downtrend, 'di ba? Downtrend.
Downtrend, di ba? Mm. Tapos, binalikan niya, gumawa siya ng uptrend ngayon. Mhm. Yan. So, sir, ang mangyayari, ito yung pinaka-high mo, 0%, ito yung 100% ng Fibonacci mo, saan siya ngayon magre-retest? Saan siya babalik? Or saan ka pwedeng maglagay ng take profit mo? Kunwari, nag-sell ka dito, sir, di ba? Mm. Sell ka dyan. Mm. Anong tatargetin mo? Ito, 38.2 o kaya 50%. Gusto mo So, makita sa live chart, sir? sige, sige. Mas okay. Mas gusto ko. Mas okay yan sa live chart. Mm. So, let's say, for example, maganda sa meta. Sana yung meta trader eh. Teka, sir. Lagay tayo sa meta trader. Close Mas ko lang okay yung dito. ano. Sa meta. Sa meta trader. Teka. Meta trader. Live ba to? So, kahit kailan ba, hindi ka pa gumamit din ng pala ng ano, bot? Nung una, sir, gumamit ako. Yun po yung, di ba sinabi ko sa inyo, yun yung unang-una ko. Ano ba gamit mo dati? Wala, sir. Wala. Negative talaga yung mga bot. Hindi talaga. Profitable siya for a short period of time. Tsaka parang ano, hindi Tapos siya wala. ganong matagal. Opo. Ay, ibig sabihin, possible din talagang malolos ka. Opo, may possible talaga, sir. Possible talaga. So, let's say for example, lagay tayo ng indicators. Actually, dito kasi minsan binabago nila eh. Binabago nila yung Fibonacci dito eh. Minsan, alam ko, tinanggal nila yung Fibonacci. Minsan, tinatanggal nila yung Fibonacci dito eh. So, tinan mo, nawala na ulit yung Fibonacci. Sa phone ko kasi, sir, may Fibonacci. Ito. Yan, meron din. Wala eh. Wala din eh. Ayun na, yun, nando dun sa ano, sa kaliwa mo. Tanggalin mo dyan. Wala, Ayun, sir. ayun sa taas. Sa taas no, yung mga icon. Kahiliran nung ano, yan, kaliwa, yan, di ba? Di ba yan? Di, sir, dito. Hindi po ito. Hindi ba yan? Iba sa kasi sa to, sir eh. Ito automatic may levels na eh. So hindi yan yun. Pero pwede mo rin ito, sir, gamitin. Tingnan nyo, nagkaroon kasi ng, ito yung ayoko. Ito yung mga lines na ayoko. Dilitin ko lang, sir. Dilitin ko tong indicator na to. Yan, para makita nyo ng maayos. So, let's say for example, gawin natin na yan. Tayo natin sa 15 minutes. So iba pala yan. O Fibonacci rin yan. Fibonacci rin to, sir. Okay. Pero iba kasi yung ginagamit ko. Pero okay din naman itong gamitin, sir. Sir, tingnan nyo. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo. Diba? Yan yung tinatawag natin na Fibonacci. Let's say, for example, dito na lang. Yan. Lakihan natin. Dito natin simulan. Pwede palang pabaliktad siya, no? Opo, pwedeng pabaliktad yan, sir. Yan. Ayan, sir, oh, kitang-kita. Diba? Sir, ayan, oh. Annotate natin para makita natin. So, ito yung levels, diba? Yan. Yan yung mga levels ng Fibonacci. Diba? Sir, tingnan nyo. Dito, yan. Nauntog sa 50%. Ayan, 50%. Diba? Tapos, nag-drop sa nauntog, 23.6. Okay. Tapos, umangat ulit. Saan naman? 61.8. Tapos, nag-retest ulit sa 50. Tapos, 100. Tapos, saan ulit nag-retest, sir? 23.6 ulit. Tapos dito, 50 ulit. Retest ulit, 23.6. So, talaga sinusundan pala niyo, ano. Galing, sir, di ba? Balik ulit siya sa 50%. Tapos, balik ulit siya. So, pwede mo siyang basis kung saan ka mag-i-exit tsaka mag-i-entry.
So let's say for example, galing dito sir, di ba? Galing dyan. Hahanap ka ngayon ng bounce play. Bounce play ka ngayon sa 23.6. Ang TP mo, 38.2. Ayun, no? Okay. Diba? So, yan yung bibilang ka rin ng mga pips yan, di ba? Oo po, sir. Bibilang ka, syempre. Yan, minsan sa pips na yan, nalilito pa ako eh. Parang nahihirapan ako bilangin. Madali lang, sir. Tuturo ko ulit sa inyo. Kasi yung number, di ba? Ang liit, di ba? Parang... Opo. So, sir, magbabase ka ito yung saan? sinasabi ko sa inyo. Ayan, no? Di ba? 61.8 golden zone ang tawag dyan. 50% institutional pullback. Yung mga institution, dyan bumibili ulit or nagbibenta ulit. 38.2 shallow retracement. 78.6 deep discounted pullback. So, yan po yung level, sir. Okay? Okay. Sir, tingnan nyo dito sa ano. Tingnan natin sa live charts din. Sa live charts. Teka. Ito. Ay, sorry. Kita nyo, sir? Kita nyo, di ba? Pilitin natin. Dito may makikita. Meron pa tayong mas maganda makikita nyo. Nakitang-kita. Parang sinukat. Itong point yata yun. Ayan, sir, oh. Ayan, sir. Diba? Ano? Dito. Tapos balik. Tuntog ulit sa 38.2. 23.6. 50%. Diba? Kita nyo? Talagang umi-exacto siya dun sa ano, diba? Sa linya. Sa linya talaga, sir. Diba? So, yun yung ano. Yun yung role ng... Kung maghahanap kayo ng mga retest areas, yan yung one of the key factors para malaman nyo kung saan magbabounce yung ano, yung area ng Fibonacci. Di ba? Okay. So kailangan ang next lang, naman, sir, kailangan lang malawak ang ano mo, pagkuha ng ano, sukat. Opo, ng sukat. Sir, i-explain ko rin sa inyo yung pips kasi sabi nyo nalilito kayo. Hanap tayo. Eto, sir. For example, meron ditong kunwari price to ng gold, sir, dagdagan mo na lang ng 4 sa unahan. 4 ay sorry. $4,413 and 4,414. So pag ganito, sir, di ba ito may 0.00 yung gold? So sir, papunta sa 4,410 tsaka 4,410, ilang pips to? 4,410 to 4,410. So parang 10 pips. Yan, tama, sir, tama. Okay. Tama kasi kinakount yan, di ba? As 10 pips. 10. Okay. Oo, di ba? 10 to 11, 10 pips. 11 to 12, 10 pips. So 4,410 papuntang 4,412, ilang pips? 20 na. 20, di ba, sir? Kunwari, ang lot size mo, 0.05. Magkano cut loss mo? 0.5. So, yan. Teka. Nahula ako eh. No? Ano yan? $5? $10. 10. Bakit? Kasi, sir, dalawa eh. Dalawang 0.05. Di ba ang 0.05 is $5? Tama. $5. Okay. So, $10 siya ang cut loss mo. Okay. So, let's say for example, sir, 4,412 ang price. Ang take profit mo, 4,420 sa 0.05 na lot size. 4,412 papuntang 4,420 sa 0.05. Ilan yung take profit mo? Paano mabilisang ano yan? Paano mabilisang bilangin yan? Paano mabilisang bilangin? Yan, isa pa akong ano. Yan, ganito, sir, mabilis bilangin yan. Bilangin mo na lang siya as isa.
4412 to 4420, ilan yun? 8, di ba? Okay. Okay. So, 80 pip. I-times mo lang sa 5. $40. Yung presyo. Diba? Okay, okay. So, kung ilan yung difference nito, times mo lang dun sa lot size mo, Mhm. yun yung amount na makukuha mo or makakatlo sa'yo. Okay. Ulitin ko ba, sir? Ulitin ko? Sige nga. Sige, sige. Ulitin ko, sir. Ulitin ko. Kunwari, ang lot size natin, 0.05. Mhm. Okay? Ang presyo ng binili mo, 4410. Mhm. Okay? Yeah. Ang cut loss mo, 4405. Ang take profit mo, 4422. 20. 22. Sir, ilan yung TP mo ngayon, ilan yung cut loss mo? Ang lot size mo is 0.05. Okay. Parang di mo Cut loss muna tayo, sa cut loss muna. sa cut loss mo. So, 5. So, 20. 20 nga ba? Kasi 2, 5, 5. 10. Tama ba? 10? Ulitin mo, sir, ulitin mo. 4410 tsaka 4405. Ilang difference niyan? Ano lang, dalawang 5. So, parang, 5 la, sir. teka. Between 5. 4, Tama. 5 pala. di ba, between 4410 tsaka 4405, 5. may 4406. So, $5. 7, 8, 9, 10. 10. So, ilan to? 5, di ba? Tama. Tapos, ang lot size mo, $5. Magkano cut loss mo? Parang gugulan ako O, Pero yung simpulan. nabilang ko na yon, ano yon, bali 5 din, di ba? Okay, sir. 4, di ba? 4410. Tapos, 4405. Okay. Tapos, ang TP mo, 4422. Ilan yung cut loss mo dito, sir? Sa 0.05 lot size. 0.5 lot size. So, dito 5 na to eh. Tama, sir. 5, di ba? Ito, 5 to. 5 yung 5 yun. pagitan na ito. 5. Tapos yung isa, Anong cut loss nyo? Anong cut loss nyo dito? Magkano yung cut loss nyo? 0.5. So, 25? Yung! So, ito times sa 5. Times para sa 5. Okay. Times. Tapos ito, sir, ang 25. TP nyo, magkano TP nyo? Diyan sa TP is 422 plus 10. Ay, hindi. 10 siya, di ba? So, 12. 15, 15. Teka lang parang nalilito ako dyan. Ba't gano'n? Sir, ang pinakamadali. 5, 10, 15, 20. Sige, sir, bilangin nyo. 5, 10, 15, 20, 22? Tama ba? Sir, Parang, ulitin natin. hindi ko mag-gets. Okay lang, sir. Okay lang. Ang role ko pa is ituro sa inyo para mag-gets nyo. Teka. Kaya nga kayo nagbayad, sir, para matutunan nyo okay. di ba? Ulit, sir. Teka, sige. 10 plus Okay. Ulitin natin. Sa Excel ko ipakita sa inyo para mas madali. Para kitang-kita nyo. 0.5 ang 5 kada 0.5. Sir, kita nyo yung Excel? Ang price is 4410, di ba? At dito kayo bumili, entry. Di ba? Anong mga presyo nakasunod? 4409, 4408, 4407, di ba? 4406, 4405, di ba? Yeah. So, dito, $22. So, ayan sir yung mga price ng gold, di ba? Dito ka naka-entry, tas dito yung stop loss mo. Okay. Di ba? Tas dito yung take profit mo. Di ba? So, per galaw, sir, kung ang lot size mo is 0.05,
0.05. Ang ibig sabihin niyan, kada galaw meron kang cut loss or take profit na $5. Okay. Okay? So let's say for example dito, kunwari, ang presyo mo ang account mo dito is $2,200. Mhm. Di ba, sir? Mm. Dito $195 ka na lang. Kasi nakabuy ka eh. Okay. Dito, sir, 190, Aha. 185, 180, 175. Mhm. Tama? Mhm. Kasi 5 ang difference nito times lot size, 25. 25. Okay. Yun. Nagets Okay. niyo na, sir. Okay, gets ko. $25 to. Okay, gets ko na. So ngayon, sir, ang take profit nyo, magkano? Parang, kaso yun nga, yung ano ko niyan eh, ang pagkukwenta ko niya medyo gusto ko yung mabilisan eh. Kung iisa-isahin ko kasi to, so Sir, parang, hindi. Sir, madali. Madali lang pag mabilisan. Alam nyo kung bakit? Ita-times nyo lang eh. 12 times 5. 60. ganun pala. Di ba? Ganun lang kadali. Ganun Kasi lang pala. 12 to eh. Okay, guys. 410 tsaka 422, 410 tsaka 4422, di ba 12 pips? Ay, 12 pips. 120 pips. 120 Actually, pips. 120 pips siya. Pero para mas madalang kayo, 12 na lang. 12 lang, 12. So 12 Oh, times 12 5. times 5. 12 times 5. So dito, sir, isang move, may $5 ka. Pangalawang move, may $5 ka na naman. Pangatlong move, meron ka na namang $5. Di ba? So technically, pag dinating mo yan, meron kang $60 na take profit. 60. Okay. Gets mo na, sir? Yeah, gets ka na. Okay. Oh, ulit. Oh, let's say for example, Yari ako yan. oh, sir, ito, eh, syempre sabi mo, nagets mo na eh. Oh, 5. Ay, puti. Kunwari, 5. Saglit. Sir. Umangat yung ano ko, saglit. Umangat yung ano, kalamesa ko, saglit. Oh, sige, sir, sige. Okay, sige. Sir, 5,005 ang entry natin. Okay. Okay? Ang cut loss natin is 4,998. Okay? 4,998 ah. Ang take profit natin 5,019. O yan. Okay. Ang lot size natin 0.02. Sorry, 0.02. Yan. Magkano yung cut loss, sir? Sabay ito na siya ngayon, no? Times 2. So, hold on, ha? 498. Pinaguluhan ako doon, dahil nagkaroon ko ng butal, eh. Ikaw na ako 98. Kaya nga, sir, challenge ko eh, para may butal eh. 7 times 2, so parang 14, gano'n. Yun! Nakuha niyo na, sir. Okay, tapos yung isa O, ito ngayon, ang TP nyo. Ang TP ko naman is parang 19 times 5. 19 times 2. Ano, sir? 19 ba yun? Ay, hindi. Tama ba 19? Tama ba 19 times 2? Sir, ang TP nyo, 19. Ang entry nyo, 505. Ilan yan? 19. So, ano to? 9. 9 times 2. Sir, 5,005. Okay. 5,005 hanggang 5,019. 2010. Okay. 5,005 hanggang 5,019. Ilan yung difference nito? 14 times 2? Okay. O, ano, sir, sagot? 28. Ayun! Nakuha nyo na, sir. Okay na. Okay na. Gets na. Okay na. Sir, ang technique... May ina ako sa math eh. Sir, ang pinakamabilis na technique, pips times lot size. Okay. Number of difference of price times lot size. Okay. Tsaka sir, hindi nyo naman kailangan computein kasi ida-drag nyo lang siya dun sa ayun nga. sa MetaTrader, makikita nyo na. Yun nga, nakikita naman yung total. Pero gusto ko maintindihan nyo. Kaso points yung nandoon eh, di ba?
Eh kasi sir, mababa yung lot size nyo. Got it. Di ba? Okay. Di ba? Okay. Oh. Hanggang ngayon sir, nagets nyo na. Gets ko na. Sir, wag nyo kalimutan. Sa susunod, tatanungin ko kayo ulit. Sige. Okay? Okay. Okay, sir. Saka Nasanay may ako, time na po. nasanay ako. Meron kasi akong tools na ginagamit eh. Nandoon na nilalagay ko na kung ilan yung kung ano ko loss tsaka yung ano ko profit. Hindi pwedeng ganun, sir. Kasi ang nangyayari sa inyo, nilalagay niyo lang kung magkano yung ipapatalo niyo. Huwag kayong tumingin dun sa amount. Ang tingnan niyo yung chart, yung sistema. Okay. Sasabihin niyo, let's say for example, sasabihin niyo ganito, sir. Teka. Kumbaga basta ito lang yung tatalunin ko. Sasabihin niyo kunwari dito kayo nag-buy. Kunwari nag-buy kayo dito. Sabihin nyo, $50 lang yung kaya kong ipa-cut loss. Eh, paano kung yung $50 nyo nandito lang? Eh, di nagpa-cut loss lang kayo, di ba? Di ba? So, ang titingnan nyo, sir, kung ilan to, kung saan to. Kung ilan to. Di ba? So, tatakil din natin yan sa Module 5. Sige. Tatakil din natin yan sa Module 5. Yung pala So, yun. next, isipin mo, sir, sabi ko sa inyo, 16 slides lang to, nakakaisang oras na tayo. Di ba? 16 slides lang. So, tapos tayo sa Fibonacci. Sir, ito na yung candle patterns na sinasabi ko. Na pag nakita nyo yan, medyo malalaman nyo na kung saan papunta yung price. So, sir, kailangan yung matandaan tong mga to. Yan. So, sir, pag doji, hindi nyo alam kung saan pupunta or pwedeng magkaroon ng reversal. Para ano yan, indecision ba tawag yan? Diba? Indecision, opo. Tapos, dragonfly, umangat yung candle, bumaba, strong rejection, possible na umangat pa yung price. Di ba? Ito naman, umangat, strong rejection sa taas, possible na bumaba pa yung price. Okay. So, okay, yung sir, mga sign yan. Mga sign to, sir, mga sign. So, kailangan familiar kayo dito. Okay. Di ba? Yan, familiar kayo sa mga yan. Ha, sir? Okay. Kasi sobrang dami niyan. Sa Temu, meron nabibili na mousepad. Chart patterns. Mousepad. Okay. Opo, sir. Sige. Hanapin nyo. Meron dyan. Sige. Yan. Sir, magano nga kayo? Pag bibili kayo, sabihan nyo ako. Sana. Sige, kailangan ko kasi 125 ang minimum eh. Oo, sir, sabihan nyo ako para makasabay ako sa inyo. Sige. Makasabay ako. Sige. Okay po. Ano ba mga dapat mabili yan? Kunyari, nagano ka sa trading? Mousepad, na may mga makikita ka. Oo, sir, mga mousepad. Tsaka kasi yung mousepad, isipin mo, nasa mousepad mo na, nakikita mo na yung pattern sa mousepad, di ba? Marami sa Temu nabibili. So, yan yung mga patterns na kailangan nyo tandaan. Sige. So, sir, ano bang ibig sabihin ko dun sa sinasabi ko na confluence? Ang confluence, sir, it involves the alignment of multiple technical signals, increasing the probability of a successful trade. So, ang ibig ko pong sabihin, hindi porket, sabi ko nga kanina, hindi porket 30 na lang yung RSI, bibili ka na. Diba? So, pwedeng ang mangyari, moving averages, nasa taas na siya, yung candles, nasa taas na. Tapos, nasa support area, 30 na lang yung RSI, tapos yung volume mataas, pwede ka na mag-buy. So, yun yung tinatawag, sir, na confluence. Para siyang confirmations. Pag nag-align yung tatlong confirmation mo, that's a good setup already. Okay. So, yung candle yun, yung sa RSI na 30, tapos nasa baba na siya, tapos yung candle is, ano yung isa? Yung sa candle, ano yung isa? Yung moving average nyo, nasa taas na yung candle. Okay. Get, sir? Okay. So, yun yung mga confluences na tinatawag. So, ang definition po ng confluence is when multiple technical indicators or chart patterns agree on price movement direction. Gets nyo? Yung pagkaka-explain ko kanina. So, pag yung mga confluence nagtugma-tugma, that means
meron kayong magandang validation na tama yung pwede nyong i-trade. Kung maka-cut loss man kayo, it's okay as long as, kasi sir, hindi porket tatlong confluence na yung pinakita sa inyo, magtatama yung trade nyo. As long as tama, kapag sir, maniwala kayo sa akin na kapag maganda yung confirmation nyo, yung validation nyo, may setup kayo, tas naka-cut loss kayo, that's a good trade for me. Okay. Kasi may sinunod kayong sistema. Diba, sir? Yeah. So, anong significance nito sa trading? Significance is confluence validates trading setups and reduce false signals, improving trade accuracy. So, meron tayo, sir, tinatawag na types of confluence. So, meron tayong tinatawag na structural confluence, price action confluence, and Fibonacci confluence. So, sir, ang structure, ito yung unang-una kong tinuro sa inyo, yung market structure. Oh, sir, ito, break of structure, may retest. Diba? So, for example, ito, break of structure, tapos dito, nag-reject na sa price na to, nag-reject, dito, nag-reject sa price na yan. So, wala kang change of character, di ba? So, pwede kang bumili ulit. Okay. Mag-buy. Di ba? Yeah. Tama, sir? Yeah, tama. So, ito sinasabi ko, very change of character on supply zone. So, pwede nyo makita na hindi na siya magtutuloy ng trend. Yun yung tinatawag na structural confluence. It's based on market structure. Okay. So, ang next naman is price action confluence. Yung candlestick na candlestick na patterns. Let's say for example, meron kang bullish engulfing. Ayan, bullish engulfing. Tapos, ang sunod na nangyari is bumaba siya, tapos biglang nag-reject, ganyan yung price. That means strong rejection siya from baba. Okay. So, possible na aakyat. Di ba, sir? Okay. So, yung tinatawag na price action confluence. Ang Fibonacci naman, nagbe-base siya dun sa Fibonacci, nag-a-align siya dun sa Fibonacci levels. Ito, sir, yung sinasabi ko, oh. Kunwari, example, ano na siya, 61.8, tumama na siya sa 61.8, di ba? Tapos, tong area na to, support area. Di ba? Kunwari, support area yan, tapos 61.8. Tapos, ang lumabas pa, nag-rejection pa, ang lumabas, gantong candle. Yan. That means, strong rejection siya dito. Okay. Di ba, sir? Yeah. Ngayon, naintindihan nyo na yung nangyayari dun sa tinitrade nyo ng mga nakaraan. Okay. Di ba? So, ang next naman natin, so, kailangan natin i-combine yung multiple technical signals for validation. Bakit? Kasi, sir, dito, nag-underlie yung layering technical tools. Trader use multiple technical tools like moving average, support level, para mag-confirm na yung trend or signal is magtutuloy or hindi. So, confluence zones creation, it combines different indicators from confluence zones that indicate stronger trade signals. So, nava-validate or nabibigyan ng validation na high probability setup yung papasukin nyo. Okay. Tapos, improve trading accuracy. Using these signals enhances trade accuracy and trader confidence in decision making. So, hindi ka kakaba-kaba kasi meron ka namang confirmation or meron kang pinang-basis ng entry mo. Hindi yung kinakabahan kasi nag-buy ka, sana umangat. 'Di ba? Kasi wala kang basis kung bakit ka nag-buy or bakit ka nag-sell. 'Di ba, sir? Yeah, tama. So, last but not the least po, ito, bigyan ko kayo ng isang sample ng confluence setup. A price bounce at support area indicates potential buying interest and a reversal opportunity in trading. Sir, di ba? Nag-bounce siya, nag-bounce sa support, tapos binalikan niya pa, tapos dito, 28 na lang yung RSI. Ito yung sinasabi na oversold. 28 na lang yung RSI, tapos yung moving average mo, nasa taas na. Nandiyan na naglalaro. So that means, anong gagawin mo, sir? Buy na. Buy na. Diba? Okay. Ano tatargetin mo? Diba? Sa taas na. Ganun lang. Okay.
So, sir, masyado ng overload yung ano, Oo nga eh. masyado ng overload na yung information. Oo nga, kaya So, parang dito sana, ko na tatapusin. sige, Dito ko sige. na po dito ko na tatapusin yung topic ng module 3. Ah, I hope may natutunan kayo, sir, dito sa lesson natin. Meron naman. Kailangan niyo lang siyang tingnan-tingnan tsaka practicein Sige, sa sige. charts. Okay. Sir, Ang ganda, maganda. naka-record naman yata sa inyo eh, Oo, no? ni-record ko nga para Yun nga, sir, binabalik-balikan para ko yung paulit-ulit ko yun na nga po, inaano yung yun yung sasabihin ko nakaraan. para mabalik-balikan niyo rin yung ano pag may nalilito kayo. So, balikan niyo lang po tapos let me know lang kung may questions kayo. Sige, sige. Okay. Explain ko naman sa inyo. Sir, inform ko lang din po kayo kasi 'di ba meron tayong like ko itong sinasabi sa mga estudyante ko sa fourth module. Kasi sir, yung fourth module para sa akin, strategy na siya. Medyo critical na. Opo, yung module 4. Kasi sir, yung module 4 tsaka 5, strategy and ano na siya, entry and exit points na. So, medyo critical na siya para sa akin kasi na-prove ko na yun. Proven system ko na yun. So, malaking factor siya sa akin. And hindi ko siya basta-basta tinuturo talaga sa lahat. Okay. So, sa mga estudyante ko, mostly ko tinuturo. So, yun po. So, balitaan nyo na lang ako, sir, kung sakali, kung kailan kayo makapag-confirm. Sige, kung sakaling next Tuesday kaya ko na, di Tuesday uli. Opo, Tuesday po ulit, walang problema. Okay. Kung hindi naman, wala naman pong problema sa akin. Sige, Kung sige. kailan kayo okay. Sige, sige, sige. Okay. Sir? Okay, sige. Sir. Sige po, thank you po, sir. Thank you. May Ayos. natutunan ba kayo, sir? Ako, dami. Kailangan ko Dami, di ba? re-reviewin ko kasi medyo na umapaw yung ano ko eh. Oo nga, sir. Ganun talaga, sir. Kailangan talagang review. Na-stroke ako dun sa pips. Sir, isipin nyo, di ba? Isipin nyo, mapoprove nyo lang din, I mean, bigyan ko kayo ng idea. Sabi ko nga sa inyo eh, kung ayaw nyo nang magtuloy or okay na po kayo, kung, like ko nung sinasabi sa mga estudyante ko, kung wala kang natutunan or hindi sulit yung binayad mo, okay lang na hindi ka magtuloy. Sabihin mo sa akin. Let's say, for example, module 3, sabihin niya na hindi ko gusto yung way mo of pagtuturo. Pwede bang i-cut na lang natin dito? Oo, walang problema. Kung hanggang saan yung topics na natakil ko, hanggang doon na lang yung babayaran niya. Wala naman pong problema na. Kasi hindi naman siya importante din para sa akin eh. Diba? Maganda rin kasi yung may 100% accuracy bago mabitawan yung tao. Diba? Oo, sir. Diba? So, hindi ako, kagaya ng mga sinasabi ko, kahit na natapos na yung module natin, unlimited support yung binibigay ko, which is hindi yung binibigay ng mga mentors and coaches na lifelong, kumbaga. Lifelong na pwedeng magtanong or pwede niyang i-approach yung coach. Minsan na ako sa'yo magtanong eh. Okay lang, sir. Walang problema. Wala pong problema. Magtanong lang kayo na magtanong. Right, karapatan niyo po yun as a student. Sige. Karapatan niyo yun as a student. Okay. So, yun lang naman, sir. Grabe, umabot tayo ng Oo nga, lumagpas ka sa 20 minutes. 1 hour 30 minutes. 30 nga pala. 1 hour 30 minutes. Sir, lalo na yung module 4. Mas matagal. Grabe yung module 4. Baka nasa 2 oras po yun. Siguro dapat yun sa time na yun, pag ganun, hindi mo na ako gagawa ng hindi ako magte-trade sa umaga. Para hindi magulong utak, malinis pa. Maganda pa yung pasok. Medyo ngayon kasi So, yun lang po, sir. Ganda ngayon, overwhelm ako sa pagte-trade kanina. Sige, sir. Okay, sige. Thank you. Good night po, good night. Good night, salamat. Saka sana po may natutunan kayo. Meron naman. Sir, pag naman post nyo ako, tag nyo ako as mentor kasi dagdag din sa okay. na credibility. Pwede na ba? Pwede na ba yun? Pwede na? Na po? Pwede na ako mag-ganon? Oo, tag nyo ako, sir. Walang problema. Tag nyo ako. Okay, sige. Tag nyo ako kasi credibility check din po yun para sa akin. Sige. Okay. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye po.